Magandang araw mga kababayan, kumusta po kayo? At ito si The Wonders sa Philippines sa Manila Bay, June 3, at makikita po natin itong Mala El Fraile na tinatawag. Ito yung very historical na kanyon mula po noong 1909. Ginamit po ito noong panahon ng gera, World War II na tinatawag. At yan po yung first defense ng ating mga bayani noon, ng mga veterano na siyang nagtanggol sa ating kalayaan na gustong sakupin ang ating bayan. Kaya mga kababayan, mag-comment po kayo kung meron po kayong mga idea o mga kaalaman regarding po dito sa ilalagay na very historical at talagang kung iisipin mo, mag-i-imagine ka nung panahon ng digmaan, ganito ang armas po natin. Akala mo ito yung El Fraile doon sa Cavite na malapit sa Corregidor, na talaga namang napakatikas at napakalakas. Kaya mga kababayan, itataon po ito sa araw ng Independence Day, June 12. At ang sabi po si Tatay Digong ay pupunta para sa inauguration at bigyang pugay ang mga kababayan natin at mga tinatawag nating mga bayani na mga veterans ng digmaan noon. Nagulat nga po ako dahil napakalaki pala ng relic na ito, itong canyon na ito. Napakalakas ito. Imagine nyo mga kababayan kung anong klaseng bala ang inilalagay dyan. Sabi niyang mga viewers ko, mga marites daw ang ibabala dyan dito. Grabe mga kababayan, napakalaki. Sabi pa nila baka daw kalakalin o nakawin ng mga taga rito. Mga kababayan, kahit 14 million pa ang kukuha dyan, hindi kakayanin. Kahit magsama-sama pa yung mga kontra dito sa Manila Bay, hindi kayang nakawin itong bakal nito. Napakalaki. Siguro lampas pa ito sa 1,000 tonelada sa bigat. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Ano ba ang dahilan bakit inilagay daw dito? Bakit daw kailangan pa daw ilagay yan? Pwede naman daw ilagay doon sa museum. Bakit daw dito pa sa Manila Bay? Bakit daw nakaharap dyan sa Manila Bay itong relic na ito? Ano ba daw ang sinasagisag ng relic na yan o malakanyon na yan? Bakit daw hindi na lang daw ibenta? Makikinabang pa daw yung mga nagugutom, ang sabi ng mga marites ng mga kontra dito sa Manila Bay. Bakit daw kailangan pa daw ilagay yan? Hindi na lang daw ibenta at makinabang tayo mga ganyan para pang bayad daw ng utang. Isipin nyo yung mga isipan nila. Ang dami nilang alam. Pati ba naman paglalagay ng kanyon dito, problema nyo. Bakit? Pinoproblema ba kayo? Diba mga kabayan, kita nyo, napakalaki ano sa tingin nyo? Kung ako lang tatanungin nyo, why not, diba? Isa ito sa mga heritage po natin. Kumbaga isang alaala sa mga bayani natin, na mga veterano na siyang nakipaglaban sa ating kalayaan noong unang mga panahon ng digmaan. Napakalakas pala ng Pilipinas noon. Ang sabi po nila, itong El Fraile na ito tinatawag na first defense ng ating bayan. Kaya hindi masakop yung Bataan noon dahil dyan. Hindi makalapit yung mga kalaban dahil napakalakas daw nito.
mga kababayan, napagkakamalan pang isang malaking barko. Dahil nga po yung itsura nito hugis barko, mga kababayan. 'Di ba? Napakalakas niyan. Sabi nung nabasa ko na historiador, ginawa daw ito nung 1909 hanggang 1914. Yun yung tinatawag na World War I. At ginamit lamang po ito ng mga kawal na Pilipino noong pagsiklab ng ikalawang pandaigdigang gera. Isipin nyo, kung pagbibilangin nyo, 84-year-old na po itong bakal na ito. Oh, ano po sa tingin nyo? Hindi ba pwedeng ilagay ito? Sabi ng mga kontra, bakit? Ito pa daw yung inilalagay dyan. Napakarami daw ilagay. Yung mga ribulto daw dapat ang ilagay dyan ng mga bayani. Bakit? Ito pa daw bakal na malaki. Kailangan daw ibenta na lang para daw makinabang yung mga mahihirap at merong makain, mga ganyan. Yung kilong bigas, mga ganyan. Pati ba naman itong paglalagay ng bakal kinokontra nyo? Ano ba dapat ilagay dyan? Mga ribulto daw dapat. Wag daw yung mga bakal-bakal na yan. Isipin nyo mga isipan ng mga ito. Ang daming iniisip. Daming ko nang ang problema. Iniisip ko pa yung mga bagay-bagay na iniisip nila, mga kababayan, di ba? Napaka makasaysayan itong bakal na ito, na natira, na naging saksi ng mga panahon ng ating mga bayani, ng mga veterano, na siyang pinakamatatapang ng mga kawal ng ating bayan, ng mga sundalo noon. Sila ang nakipaglaban, itinaboy yung mga kalaban hanggang sa huli ng kanilang mga lakas. Ganun po katindi at katapang yung ating mga veterano noon. Baka nga meron daw pumunta dito ng mga veterano Sila ang magkukwento sa atin. Ano ba ang tunay na nangyari noong mga gera noon? O di ba? Nakakatuwa. Yung mga kontra, uulitin ko, bakit kailangan pa daw ilagay ito? Ang dami daw pwedeng ilagay. Bakit dalawang pirasong bakal daw ang ilalagay dito? Mga ganun sila Dami nilang mga side comment. Di natin alam kung saan sila nang gagaling Baka daw manakaw kasi sayang daw yung budget na ginasto na paglalagay dyan, yung relic na yan, yung historical na canyon na yan. Dami nilang side comment di na lang sila magpasalamat dahil itong heritage nito magpapaalala ng mga kagitingan ng mga kawal nating veterano noong panahon ng mga digmaan. Di ba? Kaya mga kababayan, kayo na po magsasabi, kayo na po ang maghusga, mag-comment at mag-reaction sa mga tagpong ito sa Manila Bay. Dahil isa ito sa mga magpapatunay ng mga Pilipino noon, ng mga kawal, ng mga veterano na nabuhay noon at hanggang ngayon ay nandyan sila. Sila ang magpapakita at magkukwento sa atin ng mga kaganapan noon, ng mga tunay na nangyayari noong mga digmaan na yan. Diba? Nakakatuwa Kaya mga kababayan, kung gusto nyo ang video ito, gusto nyo ng aking mga kwento, ano bang inaantay nyo? Mag-share na kayo, mag-marites sa comment section natin. Punuin nyo ng mga kwento nyo. Ikwento nyo ang mga kwento nyo na hindi pa naririnig ng mga nagkukwento, na hindi naman nila alam mga kinikwento nila. Salamat sa inyong lahat. Once again, ito po si The Wonders Philippines sa FB, Esme TV ko sa YouTube. Mga kababayan, salamat sa inyong lahat, sa inyong mga suporta. Mabuhay po. Simulan na po natin ang mga kwento, mga kababayan. Itong tinatawag na El Fraile o tinatawag na relic o historical landmark po natin ng mga kanyon noon na pinakaluma. Ang sabi dito, at the mouth of Manila Bay, just off the coast of the Philippines, lies a huge battleship-shaped, immovable concrete structure that was built in the early 20th century to defend Manila.
known as Fort Drum, but commonly referred to as the concrete battleship. This heavily fortified structure roughly resembles a concrete ship. Fort Drum stands on a regionally barren rocky island called El Fraile that was leveled by the U.S. Army between 1909 and 1914 and built up with thick layers of steel reinforced concrete into a massive fortress 350 long, 144 feet wide, and rising 40 feet above the water.